Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Pakisabi nga po sa katabi, huwag matigas ang ulo. Dahil sa katigasan ng ating mga ulo, kung kaya't ang dami nating pinoproblema. Lalong-lalo na dyan, pagdating sa usapin ng mga mag-asawa, huwag matigas ang ulo. Sabihin nyo nga po, ako ay deboto. Ulit, ako ay deboto. Hindi sang-ayon sa diborsyo. Parang iba, tumahimik, no? Deboto ka ng Nazareno. At ang ating pong paninindigan ay kung ano ang pinaninindigan na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Malinaw na sinabi niya na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya deboto ka ng Nazareno, hindi ka dapat sang-ayon sa diborsyo, kaya ang pipiliin ninyo pagdating sa eleksyon ay yung mga taong hindi sang-ayon sa divorce. Ang pipiliin ninyo ay yung pro-life, yung pro-family. Hindi yung sisira sa buhay ng pamilya sa pamamagitan ng mga batas na ginagawa, lalong-lalo na iginigiit na dapat mayroong divorce sa Pilipinas kasi tayo na lamang ang naninindigan na walang divorce. Dahil kapag nagkaroon ng divorce, mas maraming pamilya ang mawawasak. Mas maraming mga anak, mga kabataan ang maguguluhan. Dahil kapag nagkaroon ng divorce, maghihiwalay ang kanilang mga magulang
Ang kanyang nanay magpapatol sa iba, magkakaroon ng sariling pamilya. Ang tatay papatol din sa iba, magkakaroon din ng anak. Ang maiiwan, nakukuha niyo po ba? Ay, hindi lang basta yung, paano naman yung kaligayahan ko? Paano naman yung kalayaan namin? Ang tigas kasi ng ulo nyo. Nung una, sinasabihan kayo, huwag ka munang mag-aasawa. Nung simula, pinagbabawalan kayo ng inyong mga magulang. Mag-aral muna, huwag muna yung date-date na yan. Kaso ang inatupag ninyo ay kung paano gumawa ng bata. At dahil nabuntis, magsasama na. At dahil nabuntis, kailangan pakasalan yan. Nung ipinakasal na, ngayon gusto naman maghiwalay. O di ba ang tigas ng ulo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Ay, buhay, no? Sige nga, tingnan nga natin. Pag-aralan, kasi malinaw naman po yung binigay sa atin ng Poong Nazareno tungkol sa stand ng simbahan. Siyempre, ang simbahan, kung ano ang sinasabi ni Jesus. Kasi ito ay tinatawag nating batas ng Diyos, divine law. At walang sino man sabi, no? Walang sino man tao ang dapat magbago niyan. Pero dahil maraming matitigas ang ulo, kaya nagkakaroon tayo ng ganitong mga usapin o nagkakaroon ng ganitong mga batas. Pero babalik at babalik tayo, ano ang sinabi ng Diyos? Okay, given, nandiyan na yan. Pero bakit ba gustong-gusto ng iba na magkaroon ng divorce? Kasi gusto nila maging legal ang kanilang pagsasama. Dahil kapag ang isang tao nagpakasal na, taas nga ang kamay dito ng mga kasal, ang daming hindi kasal. Kung hindi pa kayo kasal, taas nga ang kamay ng mga hindi pa kasal. Nahiya na. Kung hindi pa kayo kasal, maghiwalay na kayo ngayon din. Madali. Wala kayong poproblemahin. Maghiwalay na lang kayo kasi hindi kayo kasal. Huwag kayong mag-pro-divorce kung kayo mismo hindi kasal. Ito ay usapin para sa mga ikinasal. Kasi ang reality, real talk tayo dito kahit 10 na ang anak ninyo, hanggat hindi kayo nagpapakasal, hindi kayo mag-asawa. Babae, hindi mo pwedeng sabihing, asawa ako niyan. Saan ang katibayan? Isa ka lang sa mga babae ng lalaking yan. Yun ang katotohanan. Ano ang status mo sa buhay? Kaya ikaw, hindi mo asawa, pero ipinagluluto mo, ipinaglalaba mo, inaayos mo ang gamit. Ano ang tawag dyan? Katulong. Real talk lang tayo, Kasi lagi naman, inaanyayahan na nga kayo. Gusto nyo ba talagang magsama? O, punta kayo dito. Kakasal kayo, libre pa. Kaya lang, lagi nyo sinasabi ay, wala pa pong pera, mag-iipon pa po. O, ubos na ang buhok mo, ubos na ang ngipin mo, wala pang naipon. Hanggang ngayon, hindi kayo mag-asawa. Pero deboto ng Nazareno. O, hanggang kailan ka magmamatigas? O, ngayon, tingnan natin. Kanina pinagninilahan ko, bakit ba ang mga lalaki gustong makipaghiwalay sa kanilang asawa? Paano ba nagsisimula? Kasi ang mga lalaki, kaya alam nyo, binabalikan ko, pag kinakasal, di ba pag kinakasal,
mayroon tayong ritual na ibibigay ng lalaki. Matapos yung singsing, yung manunumpa ng katapatan, tapos ibibigay yung aras, di ba, no? Yung aras. Sa sinasabi niya, ipinagkakaloob ko sa iyo ito at nangangakong hindi kita pababayaan maging ang ating mga magiging mga anak. Yung pera, pangkabuhayan, kasi lalaki dapat yung nagtataguyod ng kanilang kabuhayan. Ibibigay yan doon sa babae at sasabihin ng babae, nangangako akong iyong magiging katuwang. Siya yung magbabudget. Yung mga lalaki na may sariling ATM, yung mga lalaking merong sariling pera, mag-ingat-ingat kayo. Yan ang madalas at malakas ang loob kumerengking. Nakukuha niyo ba? Diba, paano magloloko ang lalaki? Wala siyang pera, nasa misis. Kaya pagkatapos ng trabaho, uwi na. Hindi na yan magbe-beer house. Hindi na yan magbibisyo kasi wala siya noon. Pero kapag ang lalaki, o kaya kayo kasunduan mo, pera ko, pera mo, bahala tayo dyan, doon kayo nasisira. Tama po ba? Kaya pinagkakatiwala, lalaki, handa ka bang ibigay ang iyong kabuhayan, ang iyong ATM, ang iyong savings? Kasi, bakit? Para malayo ka sa tukso. Kasi kapag may pera ang lalaki, pwedeng siya ang lumapit sa ibang babae o yung mga babae ang lalapit sa kanya. At dahil natukso na, nabuntis na, kailangan din panagutan, eto na, maghiwalay na tayo. Kaya dapat may divorce. Kaya lang naman gusto kasi masama ang loob. Yun ang nag-uudyok. Masama ang loob, niloko ako. Kaya dapat may divorce. Kung sakasakali din, hindi kayo okay, yung mga mag-asawa. Kasi unang-una, lumapit ka sa Nazareno, humingi ka ng tulong, humingi ka ng lakas ng loob, na makaya mo ang pagsubok na ito ng inyong buhay mag-asawa. Pero kung sakasakali, hindi na natin napigilan, nagloko na, wag kang papayag na magkaroon ng kasulatan. Maging mas praktikal ka. Ikaw pa rin dapat ang asawa niyan. Hindi natin sinasabing magsama kayo. Pwede kayong hiwalay, pero kayo pa rin ang mag-asawa. Ikaw pa rin ang may lakas ng loob na sasabing, ako ang legal na asawa. At ang sino mang kinakasama ng asawa ko habang buhay yan na, anong tawag sa kanya? Bakit mo isusuko? Hindi ko sinasabing, pilitin ninyo na magsama, ha? Pero yung usapin na, sige lang, maghiwalay kayo. Kung masyado ka nang nasasaktan, nagbubugbugan na kayo, naapektuhan na yung mga bata, natotroma na, maghiwalay kayo. Pero hindi ibig sabihin magkakaroon kayo ng karapatang pumatol sa iba. Hindi ko alam, no? Kayo nga, i-correct nyo nga, bakit ba kayo papatol sa iba? Bakit kayo sasama sa iba? Di ba lahat naman nauuwi lang sa pakikipagtalik? Kung wala bang sex, mag-i-stay ka ba? Uy. Meron bang papatol sa iba na, ay gusto ko lang kasi may kasama? Maliban na lang kung may edad ka na, pareho na kayo may edad, wala na talaga. Pero mga bata-bata pa, sasama ka ba tapos walang sex? Anong gagawin natin? Tinutulugan na ako ng iba. Kasi hindi ba, Nazareno, tulungan mo ko. Kailangan mo din magdesisyon.
Tandaan mo ha, sa mga mag-asawa, nanumpa ka. Dalawa kayo, may kanya-kanyong binigkas. Nanunumpa kayo sa harapan ng Diyos. Manatili dapat kayo. Kung sakaling yung isa sumira sa kanyang sumpa o panunumpa dahil tinukso siya, natukso siya, manatili kang tapat sa Diyos. Pagdating ng araw, kung sakasakali, kunin na yan ni Lord, ikaw pa rin ang tunay na asawa. Minsan po, merong nagpapa-advise na matagal na silang hiwalay, may kinakasama ng iba, namatay na, ngayon naghahabol yung babae. Kasi legality-wise, lahat ng ari-arian doon sa legal na asawa. Practical muna tayo dito, no? Huwag na muna tayo mga drama-drama ninyo sa buhay. Maging practical lang, maiiwasan natin yung ganyan. Para bang, huwag ka lang mabuhay sa pagiging bitter na masama ang loob mo kasi pinagpalit ka. Hayaan mo siya. Hayaan mo na sila. Pero ikaw, nananatili kang tapat sa Diyos. Ikaw ang asawa at hindi ka sumira sa iyong sumpa. Hindi ka sumira sa iyong pangako. Yun ang mahalaga. Pero siyempre, ipagdasal mo yung asawa mo. Ipagdasal mo yung kalaguyo niya na sana isang araw matauhan sila bago mahuli ang lahat. Kasi ang kasalanan ng pangangalo niya o pakikiapid ay mortal na kasalanan. At kapag namatay ang isang tao na may kasalanan na hindi naihingi ng tawad, sa impyerno ang punta. Dalawa lang naman ang pupuntahan, sa langit, impyerno. At sinabi kung nakapagsimba kayo kahapon, ang sino man maging sanhi ng pagkakasala ng iba, sa impyerno mapupunta. At sa impyerno, may uod na labas-pasok sa katawan at apoy na hindi namamatay-matay. Kaya kung sakasakali po, hindi natin inuhusgahan ang kung sino man dito, pero kung sakasakaling nakikisama ka sa hindi mo asawa, ngayon pa lang, magdasal ka ng mabuti, humingi ka ng tulong sa Nazareno na magawa mo kung ano ang tama, kung ano ang nararapat at mabuti. Dahil gusto ng Nazareno na lahat tayo ay mamuhay ng ayon sa kanyang Ama, ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen?